isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Sa umagang ito, ang lahat ng kapurihan ay tanging sa Panginoon lang. Amen po ba? Kaya marapat dapat lamang ho natin, maging sa ating pakikinig ay sambahin natin ang ating Panginoon. Last time, tinapik ni Bishop sa atin, so yung nga nakakaalam ng pamagat ng topic ni Bishop. Praise God sa ating kapatid na nakikinig. Make a difference. Sinabi niya rin that bawat isa sa atin ay lahat naman ay pwedeng magkaroon ng impact sa ating surrounding, sa ating tahanan, sa ating mga eskwelahan, yung mga mag-aaral, sa ating tinatawag na mga community, sa kapitbahay, kahit man saan, pwede tayong maging tinatawag na magkaroon ng impact. Pag sinabi mong impact, huwag mo lang sabihin may impact Hindi Yung impact, it says that you are noticeable. Madali kang ma-distinguish, ma-identify, madali kang makita. Tingnan mo yung katabi mo. Oo. Anong nakikita mo dyan? Sige nga, tingnan mo. Sabi ng isa, nakabakat pa yung unan dito. Saka na sa higaan. Yung isa sabi, may muta pa. Sige, pwede naman magtanggal. Sige, palitan natin. Sino ang nakikita mo sa buhay niya? Sabi ng isa, kamukha ni Ding Dong Dantes. Yung iba ay Coco Marque, yung iba, hindi sino, kundi sino. Kasi nakikita sino? Nakikita si Kristo. Yung bang pagdating mo sa opisina o kaya tinatawag sa kapitbahay mo, alam ko, Christian yan. Kasi naiiba. Sino ba nagsabi nun? Naiiba ka? Kristiyano kasi, amen, malakas? Amen. Bakit yung iba hindi magsabi, say amen? Tama yun, nagkakaroon tayo ng impact kasi yung impact na ipinapakita natin sa ating tinatawag na karakter, sa pananalita, sa pakikisalamuha sa ating mga kapwa, nadidistinguish ka na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil kapag anak ka ng Diyos, nakikita yung katangian ng Diyos sa iyo. Amen. Sino dito ang mga magulang sa amen? Yung anak mo, kamukha mo. Tama ba? Hindi naman pwede ang anak mo, kamukha ng kapitbahay mo. Magkakaroon ng yan, di ba? Pero dahil anak tayo ng Diyos, ang katangian ng Diyos ay nakikita sa atin. Kaya mahalaga sa atin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Dahil sa pangalawang Timoteo 3:16, sabi doon, ito ay nagtuturo sa atin. Ito ay tumutulang sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Naggagabay ng tamang pamumuhay, nagpapalakas, nagpapatatag sa ating pananampalataya, at nagre-rebuke. Nagsasaway ng maling ginagawa. Ang salita ng Diyos ay nagsasaway. Mahal tayo ng Panginoon, say amen. Sinasaway niya yung kanyang minamahal, say amen. Ang sinaway ng Panginoon dito ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sinaway ng Diyos dito ay uma-attend sa church. Nagtatites complete 10%. Ang sinaway ng Diyos dito ay walang iba kundi isang leader at teacher pa nga siya ng tinatawag ng law. Walang iba kundi ang Pariseo. At ito ang ating pag-aaralan because the Lord correct us, reminding us and rebuke us that we must have not a spirit of judgmental. Sino nandito nanonood ng tinatawag na channel sa GMA7? Bawal ang? Sa Kristiyano, bawal ang? Parang hindi naman sumasagot. Sa Kristiyano, bawal ang? Say amen. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo hindi magiging judgmental sa ating mga kapwa.
tayong lahat ay tumayo. Ang pamagat ng ating ituturo sa atin ng Panginoon is don't judge, but give grace. Don't judge, give grace. Ito ay makikita sa Lucas 18 verse 9 to 14. 9 muna ho ako. Then 10 po kayo. Then sa 14, sabay-sabay ho tayo, sabi ni Marian Rivera. Okay, Luke 18 verse 9. Nandun na po ba tayo? Sa Lucas 18 verse 9, sinabi ng kanyang salita, nagkwento din si Jesus sa parable, sa mga mataas ang tangin sa sarili at minamaliit ang iba. 10 kayo po. Tumayo ang Pariseo at nagpray, Diyos ko, salamat po kasi hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mandaraya, nangangaliwa o katulad ng tax collector na ito. 12 kayo po. Pero nakatayo sa di kalayuan ng tax collector, di man lang siya makatingin sa langit, sinusuntok ang dibdib at sinasabi, Diyos ko, maawa po kayo sa akin, makasalanan ako. 14, sabay-sabay tayo. Sinasabi ko sa inyo, umuyong matuwid sa paningin ng Diyos ang lalaking ito, imbes na ang Pharisee kasi ang nagmamataas ay boba at ang nagpapakababa ay itataas. Tayong lahat ay lumuhod sa ating Panginoon, tayo yumuko, aming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Panginoon. Kagaya ng aming awit, nararapat kang papurihan at sambahin, Panginoon. Sino nga kami, Panginoon? Kaming iyong nilikha, Panginoon. Bukod tangi, Panginoon, sa iyong nilikha na binigyan ng mataas, Panginoon, ng halaga, binigyan ng napakalaking pag-ibig, patuloy na nagtapat, di kami pinagkulang sa bawat araw, iningatan ng aming pamilya, Panginoon, na kami iyong sinamahan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hindi iniwan at hindi man pinabayaan. Binigyan kami na napakagandang pribileyo ang tawaging iyong anak, Panginoon, at ikaw'y aming tawaging bilang isang ama. Kaya narito ang aming puso, Panginoon, narito po kami upang itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Ibaba mo kami. Tunay nga, Panginoon, inaamin namin wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Patuloy namin idinugtong ang buhay na ito sa pamamagitan ng iyong salita. At sinasabi namin, kailangan namin ng iyong salita, Panginoon. Hindi lamang kami sa tinapay nabubuhay kami sa iyong salita, Panginoon. Siyang magpapalakas sa aming pananampalataya, magbibigay sa amin ng tagumpay, at patuloy, Panginoon, paliliwanagin mo sa aming buhay at makita ka sa amin, Panginoon. Iyong iglesia, Panginoon. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin, Panginoon, na mangusap sa bawat salitang mamamutawi, Panginoon. Ikaw ang magsalita. Itago mo ang iyong lingkod. Hindi ako karapat-dapat, pero napakagandang pribileyo. Ang isaysay, ang kabutihan, ang pag-ibig, ang katapatan ng aming Diyos sa langit. Maraming salamat, Ama. Tunay nga po sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Tanging sa iyo lamang at wala ng iba, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas para sa Panginoon. Nakita ho natin with regarding sa istoryang ito, sa isang parable, na dalawang klase ang lalaki ang pumasok sa temple, which is the Pharisees at isang tax collector. Kagaya ng sinabi ko, ang ating topic is with regarding sa judgmentalism o judgmental. Sa Tagalog ng judgmental, ito ay mapang-husga. Tama po ba tayo? Alam natin yan. At makikita rin natin sa kontekstong ito kung ano ang ibig sabihin ng judgmental. Una, sinabi doon, may dalawang lalaking pumasok sa tempo, ay sa verse 9, sinabi doon, nagkwento si Jesus sa parable, sa mga mataas ang tingin sa sarili at minamaliit ang iba. Judgmentalism o judgmental, ang tingin niya sa kanyang sarili ay ano? Mataas. At yung iba, anong gagawin niya? To bring them down.
Yun ang sinabi sa Lucas 18 verse 9, that some people, they think or they trust themselves that they were righteous, but who look down on others. Nakita mo natin, paano sinabi na look down on others? Sinabi ng Pariseyong ito, o Diyos ko, hindi ko alam kung paano siya nag-pray dito, pero tiyak malakas. Yung mga Pariseyo, alam kong malalakas magsalita. O Diyos ko, nagpapasalamat ako, hindi ako katulad ng tax collector na ito, magnanakaw, mandaraya, nangangalunya, nangangaliwa. Nakita ho natin, hindi ako katulad ng taong ito. Ano ang tingin ng Pariseyo sa kanyang sarili? Na siya ay banal. Banal ako. Yung katabi ko yung makasalanan. Na siya ay karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa other translation, they think themselves that they are in the right position. Kasi ang tingin ng mga Pariseyo, sila lamang ang bayan ng Diyos, that they are special. Ako'y special, at ang taong ito'y hindi special. That they have the rights. Bakit? Alam nila na sila ay nasa katotohanan at tama, at mayroon silang rights na magsalita ng masakit doon sa kanyang kapwa. Kuya Andrew, nagkasala naman ang taong ito. Pero tandaan natin, gaano ka-vocal yung Pharisees para magsalita doon sa tinatawag na tax collector. Kung ikaw yung tax collector, anong mararamdaman mo? Bababa ang tingin mo sa iyong sarili. At totoo naman, mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Dahil itong tax collector nito, he admitted na siya ay makasalanan. Dinadakukan niya yung kanyang dibdib at sinasabi niya na hindi siya karapat-dapat at nagpapasalamat siya sa Diyos sa kabagan. Habang tayo kumakanta, sinabi ng Panginoon, sinabi sa konteksto, sino tayo para pagmalasakitan ng Diyos? Sabi sa awit, tama ba? Say amen? Ang tanong ko, karapat-dapat ka ba? Kahit man ako, ayoko tumayo dito. Lagi kong tinatawag si Terecha, ako ba tatayo dito? Dahil ayokong tumayo dito, dahil ako man, may mga struggleness and sin na nagagawa at hindi ako karapat-dapat dito. Hindi ako karapat-dapat. At ito ang nangyayari, sabi doon that they has a moral superiority, pakiclick po, then they have a harsh criticism, basher, hater, prejudice, ano ba, fine faulting, naghahanap ng mali, fault finder. Ano ba ang ginagawa ng ano? At anong nangyayari? They damage the relationship. Nagre-resulta ng damage ng relationship sa kapwa at hindi lamang sa kapwa. Alam nyo ba ang naging epekto? Yung mga tax collector, ang distinguish sa kanila ay makasalanan. Yung mga patutot, sinasabi nila na sila ay makasalanan. Yung mga may sakit, anong tawag sa kanila? Marumi. They are unclean. At yung mga mahirap, mga non-Jews at half-Jews, they were outcasts. They've been rejected. They have unfair treatment. They have discrimination sa bawat araw ng buhay nila. Gaano kasakit na ikaw sa kalalagayang doon, nilalayuan ka ng mismo taong nasa simbahan. Hello? During that time, yun ang nangyayari. Kaya anong tingin nila sa Diyos? Ang Diyos ay ano? Mahigpit. Kasi, sino ba? Natawa tuloy. Tay Bini, di ba, no? Ano sabi ng ano, no? Tay Bini.
Sabi doon ng tinatawag na napuntahan namin, magsalita ka doon, hindi ka naman malulusaw. Sino dito dati ganyan tingnan, ayoko pumunta doon sa church kasi malulusaw ako. Ayoko doon, masusunog ako. Ayoko doon kasi para lamang yun sa mga perpekto. Ang tingin nila, ang Diyos ay napakaigpit. Bakit? Dahil sa mga leaders na nagko-condemn sa mga katulad nila. That true. Nangyari ho. Barrier ang tinatawag. Anong diba sa Samaritan? Sinabi ng Panginoon, nung nag-uusap yung tinatawag na Samaritano, alam po namin yung mga Hudyo sumasamba saan? Sa Jerusalem. Yung mga Hudyo sa Jerusalem. Pero kami sumasamba saan? Tinatawag na sa mundok na ito. Pero sabi ni Jesus, darating ang araw, hindi na kayo sasamba. Kahit man, kundi sasambahin nyo ang Panginoon sa Espiritu at gaano yung mga exclusive lang. Kaya makikita natin, the more na religyoso, the more na mapanghusga. Say hello. Dahil ako'y tama, siya'y mali. Dahil ako'y tinatawag na ligtas, siya'y nasaan? Impyerno. Hello, nakaka-relate ba? Naranasan ba dati? Naranasan. Diba? Pero nag-iba ang lahat ng dumating sino? Si Jesus. Nag-iba ang lahat ng dumating si Jesus. Yung mga leper, yung mga may tinatawag na kayo, anong ginawa ng Panginoon? Personal na hinawakan. Yung mga leaders doon, hindi hinahawakan yung leper. Bakit? Sila man ay marurumihan doon. Pero si Jesus, personal. Yung mga tax collector at patutot, personal na nakahalubilo. Kaya kung anong sinasabi sa ating Panginoon, para hindi maging judgmental, number one, Jesus embraced those imperfections. In-embrace ng Panginoon ang imperfection. Doon sa Lucas 5:31 verse 32, di ba? Sinabi doon, ang mga may sakit, kailangan ng doktor, hindi ang walang sakit. Naparito ako upang hanapin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Tuwinan yung mga tinatawag na, bakit nakikihalabilo? Diba? And church embraces imperfections. Say amen. Walang lahat dito. Wala ditong perfecto. Sige nga, perfecto ba yung nasa tabi mo? Wala. That the church embraces imperfection, recognizes that everyone has flaws. Sino may mga flaws dito? Say amen. Malakas. Shortcoming. Say amen. Toyo. Say amen. Saltik sa isip. Say amen. Lahat. Meron tayo. Mga masasamang ugali. Say amen. At walang perpekto, liban lamang sa ating Diyos. Say, amen ng malaka. Amen. Then it is by grace, kung bakit ka may holiness, may righteousness, it is not I, but Jesus. Pag sinabi mong nagmamalikay ka ng dahil sa iyo, meron kang spirit of judgmental. Hindi dahil sa iyo. Dahil sa biyaya ng Panginoon kung bakit ka tumanggap ng ganyang pribilehiyo. At wala tayo sa posisyong maghusga. Say amen? Wala. John 3:17. Naparito ang Diyos. Hindi ako naparito upang umatol. Naparito ako upang ligtas.
Yun ang sinabi ng Diyos, magligtas. Iabutin ang lahat ng tao, kahit Muslim man yan, welcome dito sa Amen. Na nagbibigay ko kami sa tinatawag na ilat, sabi na Kuya Andrew, huwag niyong bigyan yan kasi badyaw yan. Ay, kulapit. Ang biyaya ng Diyos ay para saan? Ang pag-ibig ng Diyos ay para saan? Kahit mayaman, kahit may hirap, kahit may nagawang kasalanan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi para sa mabait. Kahit sa makulit, welcome sa Panginoon. Say amen. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kaya wala kang sa posisyon para humatol sa kapwa. Ingatan natin ang ating mga salita. The more na nagiging reliyoso, pero hindi tayo reliyoso, tayo ay may relasyon sa Panginoon. The more na dapat merong kang pangunawa sa iyong kapwa. Dahil tandaan mo, ikaw man ay nanggaling dyan. Wala kayong pagkakaiba, liban na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Say amen. At ang tumanggap sa Panginoon that you are no longer condemned with sin. Anong gagawin mo? Ang ilapit, sino? Si Kristo sa buhay nila. Say amen. Nalong last time po, muntikan ko nang tinawag si sino ba yung sa barangay? Si ate Lily. Muntikan ko nang tinawag kasi may nangyari ho kasing sinuntok yung, nag-basketball po kami, pag-uwian, sinuntok pala yung isang kabataan dito sa sa Batok. Siyempre, i-report ko, dahil hindi lang pagkasuntok, medyo kasi delikado ho yung Batok talaga. Sinabi ng malakas, then binato pa sila. Yung kabataan, at yung kabataan na yun ay mabait po talaga. Mabait po siya. Hindi po siya yung palaaway. Kaya medyo galit ako eh. Sabi ko doon sa tinatawag ng mga kabataan, sino mga nagturo sila at nag-imbestiga rin naman ako at nakita ko siya nga yung dalawa. Hindi ko nababanggitin. Alam mo, sabi ng mga kapwa-kabataan din, Andrew, wag niyo na po silang pagsimbahin. Kasi masama ugali. Pero sabi ko, di ba mas dapat silang magsimba? Dahil mas kailangan nila si Jesus. Iyon yung puso ng Panginoon. Kung minsan sinasabi natin, okay yan, deserve niya yan. Pero sabi ni Lord, lapit. Lapit. Kaya minsan, yung taong nakikita natin na may tinatawag na nagawa, hindi ibinibigay ng Panginoon niya para hatulan mo, para tulungan mo. Ilapit sa Panginoon. Say amen. Ang sabi ko sa kanila, tinawag ko yung dalawang kabataan, humingi kayo ng dispensa. Sinabi ko sa magulang, yung magulang gustong pumunta, naka-single lang ako. Sabi ko, video na lang po. Binidyo nila at humingi sila ng pasensya doon sa nasuntok at sa magulang. At personal, humingi ng sorry yung dalawang kabataan. At sabi niya, Kuya Andrew, hindi na po mauulit. Sabi ko, sige. Akala siguro ng mga kabataan niya, ipagagalitan ko pa. Sa biyaya po ng Panginoon, pinamerienda ko po sila. Nung si Pedro ay nagkasala, anong ginawa ng Panginoon? Pinagalitan ba lubos si Pedro? Pinakain, sino? Si Pedro. Gaano kabait ang Panginoon? Nung nagkasala tayo, ang biyaya pa rin ng Diyos, hindi nagbabago kailan pa man sa atin. Say amen. Nung nagkasala tayo, ay gayon pa rin. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nababawas. Pero pag nagkasala sa atin ng ating mga kapatid, bakit ganun? Iba na ang tingin natin. Dapat hindi. Dapat natin silang kahabagan. Kasi, hindi ikaw, kundi dapat sino? Si Kristo. If you is I, magiging judgmental ka. Pero kung si Jesus
ang magiging tularan at halimbawa mo, never, hindi ka magiging judgmental. May nagtanong, Pastor, paano yun? Ang dami kong tattoo. Sa Leviticus 19:28, sinabi doon, huwag na huwag tattoo. Ang tattoo niya mula dito sa tinatawag, hanggang doon sa sabi ng mga kapatid sa kanya, kung ikaw ay nakakilala tuluyan sa Panginoon, dapat paburuan mo lahat ng iyong tattoo. Buburain pag binura mo ang tattoo sa magitan ng plancha. Nagko-confuse siya. Kaya nagtanong siya sa pastor na may tattoo. Sabi niya, pastor sa kanya, ikaw may nagpapatattoo? Hindi na po. Pero tinatanggap mo ba si Kristo ay iyong Diyos at Panginoon? Opo. Then, the purpose, salvation, say amen, ligtas ka. Dahil pagdating ng araw, yung mga tattoo mo niyan, mabubulok. Pero yung pananampalataya mo, nakikita nyo? Turo ng Diyos, tinitwist ng tao, tinitwist ng tao, ginagawang turo ng Diyos. Kaya napakahalaga po na lagi nating basahin ang salita ng Panginoon. Embrace imperfection, kasi sinabi doon sa John 8 verse 11, neither do I condemn you. Hindi rin ako magkokondena sa iyo, sabi ng Panginoon. Go and sin no more. Ibig ba sabihin, pag tayo ba ay embracing imperfection, ay magpapatuloy sa pagkakasala? Hindi. Pero hindi tayo nagkokondena sa mga nagkakasala. Kasi ang nais ng Panginoon ay tulungan at restore. Nandiyan po ba tayo? Say amen? At pangalawang bagay na nais sabihin ng Panginoon sa atin, matutikpaw rin din sa Matthew 7 verse 5. Matthew 7 verse 1, sabi doon, huwag kayong humatol. Paano nga ba matatanggal ang judgmentalism? Huwag niyong husgahan ang kapwa niyo para hindi kayo masuhusgahan ng Diyos. Talo na lang ho tayo. 5, medyo masakit po ito. Sabi sa konteksto sa akin, ang plastic mo. Alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata, saka ka makakita ng malinaw para tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. Paano matatanggal ang judgmentalism? Sinabi doon, ang plastic mo, nire-remind ng Panginoon na dapat tayong mga tinatawag na Kristiyano sa ating mga sinasabi, nilalakaran natin. Say amen. Sino dito mga anak na nakakarinig, ang sipag-sipag mo sa church, pero pagdating sa bahay, hindi masipag? Hello? Di ba? Kung ikaw talaga yung masipag, ipakita rin sa loob ng tahanan. At ito sinasabi, we must walk the talk. We must believe and also live in the Lord. Say amen. Sabi nang doon, first, Matthew 7:5, first, sabi doon ay first, get rid of the log of your own eyes. Alisin mo muna yung puwing, pero sinabi doon, alisin mo muna yung troso. Sabi ko, grabe, no? Yung tinatawag na nag-uusga, mas malaki pala ang kanyang kasalanan. Number 1 is to deal your own sin. Baka naman ikaw ay tinatawag na naghuhusga. Ikaw naman pa rin pala ay gumagawa niyon. Hello? We must check ourselves. Assess yourself. Number 2, i-assess natin ang ating mga sarili. Tingnan natin yung mga motibo natin. Say amen. Nandiyan pa ba tayo? Say amen. Sige nga, bakit minsan tayo nakakapagsambit ng masakit na pananalita at nagpaghusga? Kapag tayo ay galit, disappointed, prostrated. Mga prostrated dyan, say amen. At disappointed sa asawa, say amen. Di ba sinasabihan natin, minsan, wala ka ng lagi ka na lang ganun? Lagi. O yung mga disappointed sa mga anak, say amen.
Dapat hindi doon yung motibo natin. Alisin natin. Kasi kapag galit ang umiral, malimit nakakapagsalita tayo ng masakit. Aminin ba natin? O ano sabi ng Panginoon? Kapag galit, anong gagawin mo na? Manahimik ka muna bago ka salita. Kasi kapag minsan galit tayo, para tayong Armalite. Marami nang nasalita. Pangalawa, baka tayo naguhusga, baka naman tayo ay may inggit. Kalimitan na naguhusga ay mayroong, tama ba? Sabi nga sa Pilipinas, lahat may issue. Tumaba ka, may issue. Di ba? Oh, tinan mo yung tumaba yun. Tiyak yan siguro may sakit yun na goiter. Oh, pumayat ka. Ibig sabihin, naku, stress asawa yun. Nalalagyan ng issue. Si Jesus, tama ang kanyang ginagawa. Ang Pharisee sa kanya, laging may issue. Nagkaroon ng kasiyahan, may issue. Nalungkot ka, may issue. Lahat, tinitingnan na lang yung pagkakamali. Sabi nga nila, those who are judgmental, they find fault. Hinahanapan lagi ng mali. Sino dito ang nainis sa DPWH na mga tinatawag na nangurakot sa amen? Sabi raw nilang iwa, yung DPWH, palitan na raw ng alligator. Sangay ng mga alligator. Hindi naman ho lahat. Kasi may mga ilan na talaga naman nagtapat. Pero tanongin nga natin ang sarili natin. O doon sa baha. Ito kasi mag-assess tayo sa sarili natin. Hindi kaya naman bumabahay. Ako na may walang pakundangan, tapon dito, tapon doon. Nakakalungkot, saan niya binigyan na ng makagandang pribileyo, pero tingnan mo ang kalat doon. Napakadami. Yung may mga kotse, ano nagiging dahilan? Pagbara sa kanal. O kung meron ka namang kanal, hindi ba responsibility din na linisin mo ang iyong sariling kanal? Ay, di ko naman trabaho yan. Trabaho ng barangay yan. Hindi ba pag naperwisyo, ikaw rin naman? Assess yourself. Even sa church, no? Mami Reggie, saka ni Bishop, no? Minsan may mga criticism. Tama ba? Yung bang namumuna, instead na magpuna, bakit find solution? Maghanap ng solusyon. Kaya nga sabi ko, minsan binibigyan tayo ng burden ng Panginoon, hindi para mamula, para tumulong. Kung nakita natin, lalo na, ano ba yan? Ang dumi-dumi naman ng church dito. Hindi ka ba kinakaugnay ng Panginoon para maglinis din? Dahil hindi obligasyon yan ng tinatawag na ng mga naglilinis dito. They are voluntarily na nagwawalis. Ano ba naman yan? Kakaunti lang naman tinatawag ng mga attendees dito. Hindi ba obligasyon mo rin? Sinasabi ng Panginoon, dalawin mo rin yung kapatiran mo na katabi mo lang ng bahay. Nakukuha mo yun. Na instead na tayo ay mamula, hindi ba dapat may magawa tayo? Say amen. Maging sa unity ng church, tandaan natin na obligasyon natin ang pagkakaisa sa church. Say amen. Even our mga tinatawag na leaders natin dito. Minsan napupulaan, kaya minsan ayaw ko rin dito eh. Kasi minsan napupulaan tayo sa tinatawag na mga leaders dito. Hindi ba't suportahan natin sa pananalangin and even support rin natin sa mga pangangailangan. Mahirap pong tumayo at mahirap pong maging leader po. Ako, taas po ang aking mga kamay, lalong-lalo na sa mga leaders na talaga namang laging available. Maputik man. Di ba? Medyo may edad man. Handa eh. Kahit anong oras, gaano sila ka-passion. Then, assess ourselves. Deal mo muna natin yung mga kasalanan nating nagagawa bago muna natin punain ang iba. Kapag naiayos na natin, kapag ang halimbawa ang kapatid natin, nakita natin, Galatians 6 verse 1 to 2, if yung brothers and sister natin, nakot natin sa sin, ang sabi doon, you who live by Spirit, you should restore that person gently.
Dapat mahinaon. Naalala ko ng kabataan ko. Habang ako'y gumagawa, sabi ko, naalala ko ng kabataan ko. Sabi raw, sino alam ng alamat ng martilyo at ng pako? Sino din alam na? Yung pako raw nakabaon, nakaganyan. Para raw maiahon mo raw para raw yung kapatid mo. Maiahon sa sitwasyon, sa kalalagayan niya, sa mga problema. Ano ang gagawin ng martilyo? Ha? Pero may mga pagkakataon, sermon tayo ng sermon. Eh, yung mga magulang minsan, di ba? Sermon ng sermon. Ano nangyayari sa pako? Pero hindi ba mas magandang sanabi mo, bunutin at paano may aangat ang isang taong nagkasala? Hindi ba i-restore natin sa pamamagitan ng encouragement? Yung salitang kaya mo yan, napakaganda na ho. Yung bang yung makikinig ka lang sa kanya. Pero hindi, ganyan ang ginawa mo eh. Alam mo, ganyan ka talaga. Paon. Hindi ba't mas magandang ipanalangin natin yung mga kapatid natin? We should restore them gently. At pangatlong bagay, that those, para mabawasan ng pagiging judgmental, pangatlong bagay, pakibasa, reframe your perspective. Doon sa tinatawag na John 7 verse 24, do not judge by mere appearance, rather judge by right judgment. Sa unang Samuel 16 verse 7, the man looks outward appearance, but God looks at heart. Sige, sino ang judgmental dito? Say amen. Walang mo nag-amen, oh. Sabi mo sa kapitabi mo, judgmental ka. O, pagturo mo, ikaw, tatlo nandito. Lahat tayo judgmental. Lahat tayo, ako aminin ko. Kayo aminin nyo, judgmental kayo? Sige, mag-judgmental test tayo. Pag matangos ang ilong, maganda ang mata, maganda ang labi, maganda ang tindig at maputi. Anong tawag nyo? Pogi. Tama ba? Oh, pogi, pogi. Pag maitim, pango ang ilong, kulot, malaki ang tiyan, anong tawag nyo? Oh, sige nga, anong tawag nyo? Pangit, tama ba? Ang tanong ko, judgmental ba? Oo, kasi hinubog tayo na ang mga pogi ay mga ganon. Matangos ilong, gwapo, mapungay ang mata. At totoo, sa mga babae, kapag tumitig ang gwapo, mga babae, tumipig ang mga pogi, anong ginagawa? Kinikilig. Minsan yung babae gaganon po. Pero kapag tumingin ay pangit, anong sasabihin? May masamang intensyon sa akin, rapist. Yung iba sinabi, nako, baka naman kuhanin ako. Tama ba? Tama. Ganun kasi by mere appearance. Kaya sinabi sa Micah 6 verse 8, Micah 6:8, act justly. When you say act justly, you must be fair. Dapat patas ang tingin mo. Yung pagtingin mo ay tingin ng parang, ang tingin mo ay tingin ng Diyos. Pantay ang tingin. Say amen. Pag merong panauhing pandangal, anong inaasikaso? Mayaman o mahirap? Anong sinabi ng Panginoon sa Santiago? Huwag kang tangi. O, ito pa, isa pang test natin. Sige, para sabihin natin na meron tayong tinatawag na judgmentalism. Kaya lang ho, titingnan ko lang. Lipat dito sa kabila. Okay. Pag 90 ang grade, sinabi dito, pag 90 ang grade, at may honor, ang mga anak, anong tingin mo? May? Hindi. Anong tingin mo sa kanya? Meron kang future. Naka, talino ng anak ko, may future yan. Kaya yung mga magulang, hanggat maaari sa eksklusibong paaralan, di ba? Pero kapag ang anak mo ay 75 at 80, anong sasabihin mo? Aray nako.
Di ba? Bakit? Pag 75/80, maliit ang tingin mo, kasi mahina ang ano. Yung mga dito, mga tinatawag na, yung kalimitan ng mga magaganda ang trabaho ngayon, yung mga nangongopya, mong classmate, tama ba? Yung mga ropor, tama ba? O, bigyan ko bakit ko sinabing tama. Si President Duterte, 75 ang grade. Yung mga katabi niya, mga advisor niya, mga magna cum laude. Ang tanong ko, sino mas mataas sa posisyon? Yung presidente. Kasi ang tingin natin, kaunti ang future sa mga taong may mahihina. Pero ano sinabi sa Jeremiah 29? Sabi doon, na ang lahat ay may magandang kinabukasan sa Panginoon at pag-asa. Doon sa nagsasabi na tinatawag na yung mga maitim, mga sarat ang ilong, mga kulot, pangit, nagkakamali sila. Sabi doon sa Psalm 139, that you are wonderful and perfectly made. Sino dito pangit? Say amen. Wala mong sasabing pangit. Ako kami sa mga, namin, sa Sunday school, sinasabi ko, wala sa inyong magsasabing pangit. Sabihin niyo sa akin bakit? Sinabi ng Diyos, you are wonderfully and perfectly made. Maganda ako at pogi. Sinabi yan ng Diyos at kailanman hindi magsisinungaling ang aking Diyos. Say amen. Anong nangyayari kapag ganun ang nangyayari? Nagmamarka sa puso at isipan. Kaya minsan hindi lang nahahatulan ng iba, maging ang sarili mo, hinahatulan mo rin. Kaya importante ang sinasabi ng Diyos. Kailangan kargado ka lagi ng salita ng Panginoon. Kailangan ang pamantayan ng buhay mo nasa salita ng Panginoon. Hindi ang sinasabi nila. Dahil kailanman ang ating Diyos ay pawang mabuti ang sinasabi sa atin. Tandaan ho natin, panaligan natin ang ating Panginoon. Sa mga sales, sino din na nag-sales? Alisin ang pagiging judgmental. Usually, nakikita ko, kapag ikaw ay nakasando at nakatsinelas, ini-entertain ka ba ng salesman? Pag kalimbawang formado at meron kang tinatawag na magandang alahas, ini-entertain? Pero alam nyo bang nakita ko, na ang kalimitan ng napakayaman ay simpleng manamit. Tama po. Yung may-ari ng Anyana ay napunta po sa amin yon. Si Mrs. Ong. May-ari ng Anyana. O magkano ang price ng Anyana ngayon? Alam ko mga 37,000 per square meter. Alam niyo yung tsinelas ng amo ko? Babae. At tsinelas ni Mrs. Ong, ikinumpara ko, sabi ko, yung tsinelas ni Mrs. Ong pang Divisoria. Yung tsinelas ng amo kong babae ay Penema. Tingnan mo sila, nagsusuot ng simple. Kaya hindi pwedeng humatol. Dapat pantay ang tingin. Yung pagtingin ng Diyos, yung damdamin ng Diyos, dapat ganun po tayo. Then, sinasabi ng Panginoon, reframe your perspective. Nakakalungkot minsan, nakikita ko rin. Lalo na. Kapag halimbawang, merong isa nakita ko na siya ay katatapos lang ng tinatawag na professional, alam ko professional, criminology. Tapos nagtinda siya ng lobo. Alam mo ang response sa kanya, bakit ka nagtinda ng lobo? Tapos ka pa naman. Pag nagtitinda, tindera, maliit ang. Pero kapag halimbawang professional, malaki ang. Pansinin mo yung mga professional, anong sinasabi? Mas magandang mag-business. Kasi pag nag-business ka, hawak mo ang iyong oras. Nakita nyo yung pair and pagiging. Dapat tayo, kapag halimbawang tayong may mga kapatid na nandoon sa kalalagayan, we must encourage them at lalo ho nating palakasin yung kanilang mga loob. Say amen.
Reframe your perspective means to your mindset must be in the Lord. Kung mindset natin ang Panginoon, number 4, i-cultivate natin yung pagmamahal. Cultivate love. Number 4. Sabi doon, sa Romans 2 verse 4, sabi doon, God's kindness leads to repentance. Sinong kilala si Zacchaeus? Say amen. Si Zacchaeus na umakyat saan? Inisip ko yun, no? Sabi ko, hindi kaya etong si Zacchaeus dahil hindi lang maliit? Kasi pag maliit ka, pwede kang sumiksik, tama ba? Possible na pwede kang sumiksik. Lalo't kapag halimbawa, kaso si Zacchaeus, anong trabaho niya? Sino nga nagbabasa ng Biblia? Anong trabaho ni Zacchaeus? Alam mo, si Zacchaeus sa yung DPWH, maaaring parehas eh. Parehas nga, oo. Kasi si Zacchaeus, grabe mangangkam eh. Si Zacchaeus, tiyak, yung mga tax collector, grabe mangangkam. Hindi kaya si Zacchaeus o yung umakyat dahil lagi siyang nakokondena. Sino dito minsan kapag halimbawang laging sinasabihan ng masasakit, mabuti na lang mag-isa. Hello? Tingnan nyo yun, epekto ng masakit na pananalita, mabuti na lang lumayo. Pero bukod tanging naiiba si Jesus. Nung nakita niya si Zacchaeus, ang sinabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Yung nakita niya ba si Zacchaeus, Zacchaeus, buhaya ka. Sinabi niya ba ganun? Zacchaeus, mandurugas, magnanakaw ka. Hindi. Zacchaeus, bumaba ka at pupunta ako sa iyong. Tuwang-tuwa si Zacchaeus dahil ngayon niya lang naramdaman na merong isang sa kalalagayang tao at isa pang Diyos na nag-offer ng kanyang pag-ibig. Kaya si Zacchaeus ay nagbukas ng tahanan. Ulitin ko sa mga frustrated at disappointed sa kanilang mga minamahal. Diba? Sabi doon, cultivate love. Sinabi ni Pablo, I pray that you will overflow with love more and more. And, pakiclick po ate. Philippians 1:9. And that you will keep on growing in knowledge and understanding. Doon sa mga disappointed sa kanyang minamahal, at sinasabi ba na para bang ang hirap magbago? Unang Korintios 13, pakibukas natin, verse 4. Dito po sa translation ko maganda. Ang nagmamahal ay matyaga at mabait, hindi seloso, maangas o mayabang, hindi bastos makasarili, madaling mairita. Pag nagmahal ka, hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. Pag nagmahal, hindi nagbibilang ng mali ng iba. Pag pinatawad, pinatawad na. Ganun ang Panginoon eh, di ba no? Hindi yung kapag nag-aaway pa kayo, no, ganitong August 5, 1985, ganito ang ginawa mo sa akin. Sino ba dito binabalik-balikan ng nakaraan? Di ba? Hindi ko malilimutan yan. Pero pag mahal mo, hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. Pag nagmahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. Masaya ka pag ipinairal lang to. Ang nagmamahal ay hindi sumusuko. Ulitin ko, ang nagmamahal ay hindi sumusuko. Lagi siyang nagtitiwala, laging may pag-asa at nagtsatsaga kahit anong mangyari. Ang ganda, ano? Kailanman ay hindi sumusuko. Hindi tayo sinukuan ng ating Panginoon. Sabi doon, grow in love, you will grow in understanding. In understanding. Sino dito nakakita ng viral? Yung nagja-jumping jack? Yung training na... Nakita mo ba yun, Kuya AJ? Tinatawanan yun. Sabi nga nung isa, ang sarap namang kutusan na ito, napakadali lang mag-jumping jack. Pero sabi na ng jumping jack, tawa. Di ba? Sino dito tumawa? Pero meron nagsabi doon, meron siyang sakit
neuron, which is locomotion. Yung kanyang tinatawag na nagtatransmit yung kanyang brain, napakabagal. Tinatawanan, pero yung iba sabi, magpakita ng empathy at pangunawa at pagtsatsaga. Kung minsan humahatol tayo, dahil hindi naman natin nauunawaan yung sitwasyon ng taong iyon. Say amen. Madalas ganun tayo Nagja-jump agad tayo ng conclusion. Sabi nga, hindi natin nararamdaman at nauunawaan ang kanyang kalagayan. Pero when you grow in love, magtsatsaga ka, uunawa ka, at hindi kailamang ka susuko. At kapag tayo puno ng pag-ibig, number 5, the last one, you will give more kindness. Love means kindness. Love means you will give forgiveness. You will give more mercy. Say amen. Ang nagmamahal ay tinatawag na nagbibigay ng mabuti bagay. Say amen. Sabi doon, pakiclick Luke 6:38. Give and it will be given to you. Magbigay at ikaw ay tatanggap. Tanungin ko nga ulit kayo. Sino gusto ng respeto dito? Paano ka makakakuha ng respeto? Marunong kang? Tama ba? Dapat nagtatanim ko na pag-respeto. Sino dito ang gusto ng tinatawag ng pagpapatawad? Say amen. Marunong kang Napakasimple lang po ng sinasabi ng Panginoon. Sino dito ang gusto ng tinatawag na magkaranas ng pagmamahal? Marunong kang magmahal. At sinabi sa Lucas 6:37, huwag gumatol upang hindi kayo hatulan. Huwag kumandena upang hindi kayo makondena. Dahil sabi doon, even sa Matthew 7:12, do for others what you do. Do for others what you do. Nahihirapan talaga ako dyan, kahapon pa. Huwag nyo. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin sa iyo. Tama ba? Ano bang nais mong gawin? Ano bang nais mo? Nais mo bang ikay mahalin? Gawin mo. Love begets love. Kindness begets kindness. And mercy begets mercy. Kuya Andrew, ginawa ko naman yan sa tao pero hindi pa rin ang nararanasan ko. Pero sabi sa Hebrews 6:10, hindi lilimutin ng Diyos ang iyong mabubuting gawa. At sinabi doon sa Mateo 25:40, yung ginawa mo sa iyong kapatid, ay parang ginawa mo rin sa Panginoon. Ulitin ko, ang panahon ngayon, napakadaming judgmentalism. Say amen. Pero tayo'y naiiba. Huwag tayong gumaya. Iba tayo. Think like Jesus. Act like Jesus. Mag-isip ng katulad ng kay Jesus. Anong gagawin natin? Don't judge, but give grace. Live grace. G, anong ibig sabihin? G. Give more. R. Ibahin mo yung perspective mo. Gawin mo yung perspective ng Panginoon. A. Assess yourself. C. Pagharian mo ang pag-ibigan. E. Tandaan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kung mauunawaan lang natin yung dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinaranas sa atin. Kung paano niya tayo iniligtas. Sige nga. Ilang minuto muna tayo, lahat ay Alam nyo ang kagandahan sa atin. Sabi doon lagi sa awit, huwag nyong kalilimutan ang lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tama ba? Sabi raw ng saliwikain, napakaganda ng mga saliwikain natin. Sabi doon, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating. Balikan mo yung buhay mo noon. Sige nga. Ako,
Nung wala ako sa Panginoon talaga, sabi ko, Lord, miserable ang buhay ko. Sabi ko, ABS-CBN ako, alak, babae, sugal, cabaret bar, nightclub. GMA pa ako. Gang. Sabihin natin mandurugas, maaari ko kasi kinukupit ko yung alak, ganun ang buhay ko. Miserable ang buhay ko. And there are many times, 5 years na ako nasa church. Promotor pa ho ako. Promotor po ako sa kalokohan. Yung mga kapwa-kabataan ko, niyakag ko pa dun sa maling gawain. Pero never na nagsawa ang Diyos sa akin. Nagtiyaga ang Diyos sa akin. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Until now, nagkakamali po ako. Grabe pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kung mauunawa lang natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay, wala tayong lugar para husgahan ang ating kapwa. Dahil ako man ay nanggaling din dyan. Tandaan natin, wala tayong pagkakaiba. Liban na nakakilala tayo sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon sa Amen. Pag malaki natin ang Diyos sa Amen. Kung ikaw ay nakakilala, mauunawaan natin. Hindi tayo agad inilagay ng Panginoon sa langit. Kundi may purpose ang ibigay din si Kristo sa buhay ng iba nang hindi nakakakilala. Hindi husga, kundi habag ang mararanasan natin. At ito yung puso ng Panginoon sa atin ang sinasabi. Sa church na ito, sa church sa bawat isa sa atin, let give Jesus sa buhay ng mga taong nasa paligid sa atin. Give grace every day. Don't judge. Ang lahat ng pupuri itangin sa Panginoon lang ang tula na iba.